Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. So sa araw pong ito, sa oras pong ito, ay pag-uusapan po natin yung mabigat na dahilan ni PBBM kung bakit kailangan maghiwalay sila ng landas ni Vice President Sara Duterte. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sa kanilang pagsasama, pagtatandem bilang magkaalyado, wala po sa isip ni PBBM na traidorin si Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, kung titignan po ninyo, nung sila po ay nangangampanya, ang kanila pong ipinangako sa taong bayan ay maglilingkod ng tapat. Ang kanilang pinangako ay ibibigay nilang pareho sa taong bayan yung dapat at kailangan ng taong bayan. Pero kung titignan natin, kung iisipin natin mabuti, kung sino po sa kanilang dalawa ang nagtraidor, si Vice President Sara Duterte po yun. Bakit ko po nasabi? Habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay tumutupad sa kanyang ipinangako sa taong bayan, hindi alam ni PBBM na iba pala ang motibo talaga ni Vice President Sara Duterte at iba ang kanyang naising gawin. Dahil kung pareho sila ng ginagawa, alam niyo mga kababayan, kung pareho po sila ng adhikain, kung pareho po sila ng gustong gawin para po sa ikauunlad ng bansang ito, hindi po mangyayari na silang dalawa ay magkahiwalay ng landas. Hindi po mangyayari na silang dalawa ay magkakaroon ng hidwaan ngayon. Sa totoo lang, kung titignan po ninyo, kahit na nga po nung mga panahon na yon na may nakikita na, may nalalaman na si PBBM tungkol sa katiwalian po niya sa DepEd, hindi po niya agad hinusgahan si Vice President Sara Duterte. Kung maalala ninyo, tinanong pa nga siya kung ano ang masasabi niya tungkol sa performance ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Ang sinabi po niya, hindi siya naniniwala sa dahil mukhang kaya naman daw ni Vice President Sara Duterte. So, nakita ninyo na bagamat meron na siyang naririnig, hindi niya agad hinusgahan. Hindi niya agad sinabing, gato, wala kang maririnig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may panghuhusga, may paninira. No? So, sa madaling salita mga kababayan, kung umalis man si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging kalihim ng DepEd, yan ay resulta po ng kanyang hindi magandang performance. Yan ay resulta ng kanyang hindi pagiging tapat sa taong bayan. Yan ay resulta ng kanyang mga kabulukan o hindi magandang ginagawa bilang kalihim ng DepEd. Ngayon, may nagpaalis ba sa kanya? Wala naman Bakit siya umalis? Samantalang hindi naman siya inalisan ng pondo sa DepEd. Hindi siya inalisan ng pondo sa DepEd bilang kalihim. Bakit siya umalis? Kasi hindi na siya binigyan ng confidential fund at intelligence fund na hindi naman talaga nangyayari sa mga nauna pa sa kanya na hindi naman yan na ibinibigay, wala namang ganyan
sa mga nauna pa sa kanyang naging kalihim ng DepEd. Tanging sa kanya lang nangyari yun, na humihingi siya ng confidential fund at intelligence fund na kung saan hindi naman niya mandato ang mag-imbestiga, ang sumaliksik o magtrabaho para alamin kung sino yung mga NPA dyan o etc. dyan, dahil mandato po yan ng mga kapulisan at ng kasundaluhan. Ngayon magtataka ka, bakit ganun? Bakit niya kinukuha yung trabaho ng sundalo at ng trabaho ng pulis samantalang DepEd secretary siya? Anong motibo niya? 'Di ba? Ang mandato niya pangunahan, pangasiwaan yung pamamalakad o yung nangyayari diyan sa DepEd para makatulong sa mga mag-aaral. Para makatulong sa mga guro, para makatulong kung paano madadagdagan ng mga silid-aralan ng ating mga estudyante, 'di ba? Ngayon, nung hindi na siya binigyan ngayon ng confidential fund at intelligence fund, nagkusa siyang umalis. At ang hindi maganda sa kanyang mga naging pahayag ay yung katotohanan. Katotohanan na inako niya, pinangatawanan niya ang pagiging DepEd Secretary na wala naman pala siyang sapat na kakayahan o wala man lamang siyang experience. Ngayon, alam nyo ba na doon pa lang sa kanyang inihayag na wala siyang experience, wala siyang kaalaman, yun ay isang malawak at malaking pambubudol po sa taong bayan. Yun ay malawak at malaking pambubudol po sa taong bayan. Na humawak ka ng isang posisyon na alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat dyan. Kaya ang resulta ngayon, nakita nyo naman, hindi po tayo naninira dito. Tignan nyo kung ano ang itsura, ano ang nangyari, ano ang kalagayan ng DepEd nung panahon na siya po ang DepEd Secretary. Sa lahat po ng naging DepEd Secretary sa history ng kagawaran ng edukasyon, siya lang po yung bukod tanging naging DepEd Secretary na masasabi nating inutil. Hindi po tayo nang huhusga dito. Sa lahat ng DepEd Secretary, makikita mo na siya po ang pinaka-inutil at walang kwentang naging kalihim ng DepEd. Bakit? Inamin niya eh. Kaya pala ganun, wala siyang experience. Para baga siyang inako niya na, sige ako magdadrive ng barko. Ngayon, sumadsad. Tapos sasabihin niya, ay sorry, wala pala akong experience sa pagdadrive ng barko. Hindi ko alam i-manage. Ang problema, barko yan eh. Maliban na may madadamage, may mapapahamak. Yan ang nangyari sa DepEd. Yan ang nangyari sa DepEd. Ngayon, nakita nyo naman ang prinsipyo ng ating Pangulo. Nakita nyo naman yung kanyang pamamaraan. Hindi agad siya nagpapaalis. Anong sabi niya? Kapag nakita ko na ang isang membro ng aking gabinete ay tila hindi niya kayang pangatawanan, hindi niya kayang ganitohin, ganyan, hindi niya kayang panindigan o hindi niya kayang i-manage yung isang departamento na pinagkatiwala ko, palisin na natin. Ngayon, hindi naman po dumating sa puntong ganun eh. Hindi hinintay ni Sara Duterte na paalisin siya dahil alam niya sa sarili niya na yan talaga ang gagawin ng PBBM dahil kitang-kita na yung mga kapalpakan niya. Sinong Pangulo ang matutuwa na malalaman mo na yung sa history ng kagawaran ng edukasyon, merong isang pinuno na kung saan pinapakain ng bulok, panis, inaagnas na mga pagkain yung mga estudyante. Sige nga, kung ikaw si PBBM, matutuwa ka? Hindi. Natural hindi, kung nasa tama kang katinuan. Di ba? Kung hindi ka kasabwat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang katiwalian.
Di ba? Ngayon, dahil hindi kasabwat ni PBBM si Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian, hinayaan niyang bumaba si Vice President Sara Duterte. Bakit niya hinayaan bumaba? Ha? Pero, base sa aking pagkakaalam, nanggaling din po ito sa salita ng ating mahal na Pangulo, ang pagkakaalam ko, nung sinabi ni Sara Duterte na siya ay bababa na bilang kalihim ng DepEd, mukhang sinabihan pa siya ni PBBM na wag. Bakit? Anong dahilan? So ngayon, gusto yata magpabebe. Ngayon, syempre, alam niyo naman paninindigan ng ating Pangulo, laging nasa mga Pilipino. Ngayon, siya na rin mismo ang may ayaw, hindi naman po pwedeng pilitin ng ating mahal na Pangulo. Lalong-lalo na't ang nakasalalay dito ay ang kalagayan po ng mga estudyante ng mga panahon na yon. Ngayon, inanalyze po yan ni PBBM. Kung ipipilit ni PBBM ang kanyang gusto, malalagay sa alanganin yung mga estudyante, pati yung mga guro, o hindi lang yon, yung kinabukasan mismo ng departamentong yan. Ngayon, hinayaan niya. Sige, bumaba ka na, ikaw na lang din naman may kusa, dahil hindi ka na nabigyan ng ano. So, alam niyo ba, kung matalino kang Pilipino, doon mo marirealize na pera lang pala talaga ang habol ni Vice President Sara Duterte. Ang habol pala niya sa DepEd, yung meron lang siyang makukuhang pera na maibubulsa niya. Kasi mantakin nyo nga, masasabi sana natin na inapi siya, masasabi sana natin na ginipit siya kung yung pondo ng DepEd ay hindi na binibigay sa kanya. Sa katunayan, mas lumalaki pa nga di ba? Buti sana kung pati yung maliban doon sa confidential fund, intelligence fund, hindi na niya nakukuha, pati yung pondo, doon natin masasabi na, ginihigipit siya, inaano siya, ginagano siya. Hindi naman Hindi po mga kababayan. Alam niyo ba magkano lang ang pinaka-minimum na ng DepEd? 700 mahigit 700 million. Yung iba nga yung mga nauna pa sa kanya yung 700 million na yan, halos kalahati lang nakukuha every year. Pero magtataka ka pagdating kay Vice President Sara Duterte, magugulat ka, parang bulang nawawala na hindi naman matukoy kung saan niya ginamit dahil wala kang makikita Wala kang makikita ang mga proyekto niya. Wala kang makikita. Paano mo makikita yung mga proyekto niya? Halos sa buong buhay niya bilang isang Vice President, ginugugol niya sa kakaikot sa kung saan-saan. Naalala ninyo? Habang may bagyo, habang may sakuna, siya naliligo sa beach, nanunood ng concert doon sa ibang bansa. Di ba? Hindi tayo naninira dito, recorded yan. Pwede natin isampal sa mga DDS yan kung sasabihin nila naninira tayo dito. Yan naman ang laging bukang bibig ninyo, naninira. Pero sino ba ang naninira? Sino ba ang gumagawa ng ihay na kunyari si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung nagda-drugs doon? Ginawa ba ni PBBM yon? Hindi. Hindi ginawa ni PBBM yon kahit kaya niyang gawin. Pero sinong gumawa? Si Sara Duterte, kasabwat si Roque. Di ba? O ano pang ginawa nila? May pulburon-pulburon pa sila. Gumamit pa sila ng ibang mga tao kagaya ni Morales. Gumamit pa sila ng ganito-ganito. Ay nako, Diyos ko. Para lang ilihis yung katotohanan, para sabihin ang masama talaga si PBBM. Alam niyo kung masama po si PBBM? Ito, papaliwanag ko lang po sa inyo, Kung ang ating Pangulo ngayon ay hindi naninindigan para sa taong bayan, hindi po niya kailangang makipaggera kontra korupsyon Bakit? Bakit siya makikipaggera kung masama siya? Kung iniisip niya ay sarili niya. Alam niyo ba na sa ginagawa ni PBBM ngayon, maaari niyang makalaban maging yung mga dati niyang mga kaalyado? Yes, yan ang nangyayari ngayon. Dahil sa kanyang paninindigan para sa mga Pilipino, mas pinili niyang makipaggera sa mga politikong katulad niya.
Mas pinili niyang makipaggera sa mga politikong ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili. Mas pinili niyang makipaggera sa mga politiko na matagal nang nagnanakaw sa pera ng taong bayan na siyang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang bansang ito. Saan ka nakakita? Kung i-analyze ninyo kung talagang masama at hindi mabuting Pangulo si PBBM, bakit kailangan niya pang makipaggera? Gayong ang magiging resulta niyan ay marami siyang makakalaban, nakakaaway na mga politiko na ang karamihan dyan ay dati pa niyang mga kaalyado. Sige nga, sa tingin ninyo kung makasarili si PBBM, nakikipaggera siya kontra korupsyon? Hindi. Sa halip, baka makipagsabuatan pa siya. Tingnan nyo yung nakarang administrasyon. Imbes na paimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung mga departamento na mayroong mga katiwalian, anong ginawa niya? Kunwari investigate, pero may nangyari ba? May naikulong ba? Kung ikukumpara natin sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, mag-isip kayo mga DDS, mayroon bang senador na napakulong? Wala. Meron bang mga taga DPWH na napakulong? Wala. Sa halip, imbes na sabihin ni Rodrigo Roa Duterte na makikipaggera ako, makikipaglaban ako para sa mga Pilipino, sa mga korrupt na politiko, anong ginawa niya? Pinakita niya yung kahinaan niya. Pinakita niya yung kanyang kawalang silbing pangulo. Anong sabi niya? Mahirap anyuhin, mahirap, pero hindi mahirap magnakaw ng trilyones. Mahirap daw. Mahirap. Pero hindi siya nahirapan na mag-traitor sa bansang ito at magkaroon ng secret agreement sa bansang China. Na kung saan ang kanyang ibinigay mismong pag-aari mismo ng ating bansa. Kagaya na lang ng West Philippine Sea. Kagaya na lamang ng ilang mga isla dyan, katulad na lamang ng Kalayaan Island Group. Kagaya na lang ng Scarborough Shoal. Kagaya na lang ng ano pa bang iba dyan? Basta marami. No? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balik tayo kay Vice President Sara Duterte. Hindi po sana darating sa punto na magkakahiwalay sila. Kung si Vice President Sara Duterte sa umpisa pa lang ay sumabay sa lakad ni PBBM patungo sa tunay na pagbabago. Habang si PBBM ay lumalakad patungo sa buhay o sa tunay na pagbabago, si Sara Duterte naman ay lumalakad sa tunay na panggagago sa mga Pilipino. Ba't ko nasabi? Tignan nyo. Nung iniimbestigahan na po si Vice President Sara Duterte, doon yun na nakita yung kanyang orihinal na ugali. Tama? Saan ka nakakita, excuse me, na isang vice presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na dahil lamang natuklasan yung kanyang mga katiwalian at pinananagot yung kanyang mga kasabwat ay nagbanta sa buhay ng ating Pangulo. Sige nga, saan ka nakakita ng isang sinasabing abogada, Vice President, may pinag-aralan, talagang masasabing mabait kuno, ganito ganyan, na ganun ang inasal. Siguro naman, hindi naman lingid siguro sa inyong kaalaman yung naging mukha, yung naging larawan ni Vice President Sara Duterte ng mga oras na yon. Na animoy para bagang isang mabangis na hayop na gustong-gustong pumatay ng kapwa niya hayop. Nakita ninyo? Mga kababayan, sa totoo lang, yung mga nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte na isinisisi niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi niya dapat isisi yun eh. Kasi tingnan nyo ang buhay ng tao o bawat isa sa atin ay maihahambing natin sa isang puno. Kapag ang isang puno, mga kababayan, ay namumunga ng mabuti, o tumutubo ng mabuti, mamumunga ng mabuti yan. At ang resulta niyan maganda.
Pero kapag ang isang puno sa umpisa't-umpisa pa lang ay namumunga na ng hindi maganda, hindi mo makakain yung mga bunga niyan. Dahil aalis ngaw yung baho niyan, yung kabulukan niyan. So, yun ang nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, alam naman natin kung bakit galit po si Vice President Sara Duterte kay PBBM. Bakit? Dahil hindi kinonsente ni PBBM yung kanyang mga masasamang gawa at hindi siya binibi, hindi siya tinulungan para pagtakpan yung kanyang mga masasamang gawa. Kaya galit na galit si Sara Duterte dahil inaakala niya na dahil kaalyado niya si PBBM, pagtatakpan siya ni PBBM sa lahat ng kanyang mga katiwalian. No? Akala niya lang yun, pero hindi niya alam na si PBBM ay mayroong puso para sa mga Pilipino at mayroong tunay na hangarin para sa mga Pilipino. Kaya, imbes na konsintihin siya, palakihin yung ulo niya, tulungan siya na nakawan ang mga Pilipino, mas pinili po ni PBBM. Di bali nang magkahiwalay sila, magkagalit sila, wag lamang magalit ang mga Pilipino kay PBBM. Alam niyo kung bakit mas pinili ni PBBM ang mga Pilipino? Kasi, alam niyo sa totoo lang, yung nangyari po sa kanyang ama, isang malaking kamalian po yun. No? Yung paninira ng ilang mga tao sa kanyang ama ay malaking pagkakamali po yun. Tingnan ninyo. Hindi naman po siya Simula po na nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi na mga Marcos ang umawak sa bansa natin. Ang unang-una pong nawala sa bansang ito, alam nyo kung ano? Yung kanya pong matatag na ekonomiya. Pangalawa, nawala po yung pagiging kumbaga malakas ng bansang ito pagdating sa digmaan. Maliban doon, naging maliit po yung tingin ng ibang bansa sa bansang ito. Kung ikukumpara mo ng panahon ng mga Marcos ang humahawak na napakatayog, napakataas ng tingin ng ibang bansa. Kahit yung bansang China noon, takot yan sa Pilipinas, lalong-lalo na't ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at meron siyang mga missile na yung mga pangalan ni Bongbong, 'di ba? Kinikilala ang bansang ito, mga kababayan, isa sa pinakamaunlad at pinakamayamang bansa noong mga panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, dahil sa inggit ng ibang mga politiko, dahil sa pagnanasa ng ibang politiko na gustong umupo sa pwesto na kung saan hindi naman sila karapat-dapat, ano nangyari? Mas naging maunlad ba? Mas naging powerful ba ang bansang ito? No. Para tayong unti-unting nahuhulog sa napakalalim na kumunoy. Para tayong unti-unting bumababa papunta ng impyerno. Ngayon, sa paninira ng iba, anong nangyari? Sa paninira ng iba sa pamilyang Marcos, anong nangyari? Lumubog ang mga Pilipino sa utang. Nawala ang anyo ng bansang ito dahil lang sa selos, dahil lang sa inggit ng ilang mga politiko. Kaya nga magpasalamat sana tayo dahil muling umusbong at pinahintulot ng Diyos Ama na magkaroon muli tayo ng isang Pangulo na may dugo, na may dugo ni Ferdinand Marcos Sr. na katulad niya na mayroong mataas na ambisyon para po sa Pilipinas at hindi para sa kanyang sarili. Dahil sa totoo lang, kung mga panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung ang kanyang ambisyon ay para lamang sa sarili niya, hindi po uunlad to. Hindi po uunlad to.
Hindi magiging tanyag ang Pilipinas. Hindi magiging kilala sa buong Asia ang Pilipinas. Alam naman natin yan siguro, na kapag ang motibo ng isang politiko ay ang kanyang sarili lang, malabong umunlad ang kanyang bayan, malabong umunlad ang Pilipinas. Ha? Dahil nakikita na ng mga politiko nun Aba, kinikilala na si Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa. Kilala naman natin siya pagdating pati sa pananalita, ang galing. 'Di ba? Oh, kilala natin siya. Hindi naman natin may tatanggi 'yon. Na isa siya sa mga top notcher pagdating sa katalinuhan sa pagiging abogado. Sa katunayan, yung kaso niya noon, siya mismo ang humarap Walang abogado, hinarap niya. Oh, nanalo siya. Dahil ginamit niya ang utak niya. Hindi yung pagiging magnanakaw. Ha? Ngayon, mga kababayan, muli na namang nangyayari sa buhay po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinisiraan na naman siya. Sino bang naninira sa kanya? Sino yung number 1 naninira sa kanya? Yung dati niyang partner na sirang-sira pagdating sa performance, na sirang-sira pagdating sa katapatan, sirang-sira pagdating sa pagiging makabayan. Paano ko nasabi? Alam naman natin na ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte, handa tayong ipakatay sa bansang China. Handa tayong ipasakop sa bansang China. Kaya nga, pagdating sa pagiging makabayan, baksak si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino dahil alam naman natin na maka-China yan. No? Pagdating din sa pagiging tapat, Diyos ko po, paano magiging tapat yan? Hindi nga niya maipagtapat ng mabuti kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kung sino ba si Piwi, kung sino ba si Fiona, kung ano ba talaga ang uring pagkatao, ano ba talaga ang totoo doon sa mga ghost student, doon sa mga ghost employees. Hindi niya masabi yun. Kaya pagdating sa katapatan, masasabi talaga natin, baksak si Vice President Sara Duterte. No? Alam niyo, pagdating din sa performance, baksak din siya. Paano siya hindi babaksak? Mas marami yung panahon niya sa paglalakbay. Tinalo pa niya si PBBM. Hindi naman yung trabaho yun. Trabaho ng Pangulo yun Ang trabaho niya dito sa Pilipinas, kapag wala ang Pangulo, siya ang take over o magte-take over. Diba? Oo. Ano ginagawa niya? Abay, mas nagiging Pangulo pa siya Diba? O kaya ngayon ang ending, gagawa na lang siya kunyari ng mga proyekto niya, gagawa siya ngayon ng isang video na kunyari nangyari yan, pag inimbestigahan na, dun na. Diba? Diyan galit na galit si Vice President Sara Duterte, yung nabubuko yung kanyang mga kasinungalingan. Diyan siya galit na galit sa Administrasyong Marcos. Ha? Biro mo? O gagaya ngayon. Biro mo, yung ratings niya, wala siyang nagagawa. Samantalang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. halos nasusunog na yung balat sa kakaikot sa buong Pilipinas para lang alamin, para tuklasin, para magtrabaho. Pero siya, namumuti na. Sa sa kakapasarap, nakaka-aircon, biro mo, mataas yung performance. Sino lolokohin mo yan? Huwag mong sabihin ang mga Pilipino mas gusto nila yung tamad. Huwag mong sabihin ang mga Pilipino sa bansang ito mas gusto nila ipabanjing-banjing lang, yung padrama-drama lang, yung paarte-arte lang. 'Di ba? Huwag mong sabihin ang mga Pilipino mas gusto nila yung maka-China. Sige nga, mag-comment po kayo kung ano ang mas gusto ninyo. Yung katulad ni Sara Duterte na maka-China o si PBBM na maka-Pilipino. 'Di ba? Kaya malaking kalokohan yan. Ngayon, pag naimbestigahan na naman yan, galit na naman si Sara, na-booking na naman ako. Diba? Maraming ginagawa si Vice President Sara Duterte na masasabi mo talagang nakakatawa. Nakakatawa na nakakainis dahil para bagang ginagawa na lamang yung routine sa kanyang buhay yung panloloko sa taong bayan. Diba? So, ganun pa man, mga kababayan ko, kung ako po ang tatanungin ninyo,
kung sana si Vice President Sara Duterte ay naging totoo lang sa kanyang mga ipinangako sa taong bayan at sumabay siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tahimik ang bansang ito. Maunlad ang bansang ito. Walang usapin patungkol sa pagwawaldas ng confidential funds, walang usapin patungkol sa kanyang pagbabanta, walang usapin patungkol sa kanyang mga paninira, walang usapin na kung saan ay makakaabala sa pag-unlad ng bansang ito, mga kababayan. Pero wala eh. Lumihis siya ng landas. Akala niya magagamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang Deputy Secretary at Vice President ng ating bansa sa pangungurakot sa pera ng taong bayan. Kaya sa sobrang inis, sa sobrang galit ni Vice President Sara Duterte dahil hindi na siya makakakuha ng kahit anumang pera na mananakaw niya dahil bantay sarado siya ng ating gobyerno, kaya ang ginagawa niya ngayon ay todo pagpapabaksak sa Administrasyong Marcos. Mga kababayan, kung titignan niyong mabuti, kaya gustong pabaksakin ni Sara Duterte ang Administrasyong Marcos dahil gusto niyang makontinue yung kanyang nakasanayan na gawain na magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya mag-ingat kayo sa mga matatamis na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Nakita niyo naman. Alamin ninyong mabuti mga kababayan kung tama ba yung sinasabi niya. Dahil minsan na po tayong naloko sa kanya pong ginawang pag-angkin at gusto niyang maging Deputy Secretary gayong wala naman pala siyang kaalaman o wala siyang karanasan. Doon pa lang dapat maging halimbawa na po yun na si Vice President Sara Duterte ay isang mambubudol. Isang mambubudol na politiko na kung saan mga minamahal ko mga kababayan ginagamit ang kanyang talino, ang kanyang pagiging tuso para lamang po mangulimbat ng pera ng mga Pilipino. Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan at hindi po natin maitatanggihan dahil letra por letra, saksi ang ating mga tenga at mga mata sa ating mga nakikita at mga naririnig tungkol sa mga katiwalian niya. Kaya mga kababayan, sa araw pong ito, patuloy po nating suportahan si PBBM na patuloy na naglalakad sa landas ng kabutihan, sa landas ng tunay na pagbabago. At syempre, panalangin din natin si Sara Duterte na sana isang araw hipuin ng Diyos ang kanyang puso o sana lumambot ang kanyang puso sa paggawa ng mabuti at huwag maging matigas at panindigan ang kanyang pagiging walang kwentang pinuno ng bansang ito. Kaya sa mga kababayan natin, sa mga kaisa po natin, bago po tayo pansamantalang mamaalam sa ating programa, muli po lagi ko pong sinasabi na sana sa mga kababayan po natin, konting tulong naman po sa ating programa. Ilang araw na po tayong nananawagan, pero ni isa po sa inyo mga kapatid, wala man lamang nagkusa na magbigay kahit man lamang panload natin. Sa totoo lang, maganda lang po tignan ng aking pero sa totoo lang, no? Sana naman po sa mga kaisa natin, please help po sa ating programa, no? Kasi hindi ko po alam, baka sa susunod na araw dahil nakikita ko po parang wala naman talagang tumutulong, mukhang 'di ba? So nakikiusap lang naman tayo. Ngayon kung talagang yung mga kaisa natin wala na talagang pag-asa na wala talagang damdamin sa ating programa, mukhang mapipilitan na lang po siguro kung itigil na ito. Hindi po tayo nagbibiro dito kasi mukhang sa totoo lang ako rin po ay medyo na rin, no? Dahil mukhang alam nyo na yung pakiramdam, di ba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.